Magandang gabi po sa ating lahat. Pakibati naman yung mga katabi ng isang magandang gabi. Good evening. So nakakatuwa ho na makabalik sa parokyang ito. Pwede kayang batiin niyo yung sa inyong mga katabi, sabihin niyo, tumaba ka. Sige nga. Bakit ko po yun sinabi sa inyo? Kasi pagpasok ko dito, ang unang sinabi sa akin, ang taba-taba mo, Father. Ayan. Totoo naman ho yun, no? So, payat po ako noon, no? Nung ako po'y nandito. For 12 years, alam ko po, payat po ako, no? Kasi nga ho, payat sa problema. Joke lang ho, hindi ho, no? Wala, hindi ho, no? Tapos na ho yun, ayan, no? So, pangalawa ho, sabihin mo nga sa iyong katabi, magbayad ka na. Sige, ha? So, Agosto na po ngayon, di ba, no? So, isang buwan na lang, Berna, no? Mga kapatid, ngayon ho ay pinagdiriwang natin ang isang natatanging sabihin natin na gawain dito sa ating parokya. No? At sa araw po na to nakakatuwa sapagkat sa panglimang araw ng ating nobinaryo ay pinagdiriwang natin ang isang santo. Ang pangalan ho niya ay si San Lorenzo o kaya sa English ay Saint Lawrence. No? Alam naman ho natin na siya ay isang diakono. During the time ho ng mga early Christians, pag sinabing diakono ka, it means ay tagapaglingkod ka. No? Pero si San Lorenzo ho ay isa sa mga 7 deacons ng Roma. Pero siya yung pinakamataas na diakono. No? So archdeacon ang tawag sa kanya around the 3rd century. So merong isang pope noon, pangalan ay si Pope Sixtus II. So nangyari sa kanya, since yung Kristiyano noon, during that time, outlaw. Sabihin, hindi ka pwedeng mag-practice, no? Kasi yung emperor, gusto ay matanggal itong mga Kristiyano na to. Kasi dumadami na sila, no? Kaya ang nangyari ho, pinapatay yung kanilang Santo Papa, no? Si Pope Sixtus II. Kaya nung mamatay itong Santo Papa, iyak ng iyak si Lorenzo, no? Sabi niya, bakit ganun po? Wala man lang akong nagawa. Pero sabi sa kanya ng Papa, huwag kang mag-alala sapagkat malapit ka na rin. So totoo nga rin ho, pinatawag din ho sila, no? Pero before that, birang archdeacon, ang gawain ho niya ay siya po yung custodian ng yaman ng simbahan. So ginagamit po niya yun para pakainin yung mahihirap, yung mga pulubi, yung mga aba, tinutulungan niya. Kaya sabi sa kanya ng prefect ng Roma, o sige, bibigyan kitang 3 araw. Kailangan ibalik mo sa akin, ibigay mo sa akin ang yaman ng simbahan. Kaya sa 3 araw ho na yun, ang ginawa ni Lorenzo, ibinenta niya yung mga ari-arian, ipinamigay niya sa mahihirap, sa mga may sakit. And on the 3rd day, nagpunta siya sa plaza kasi doon siya tinawag ng prefect ng Roma. Sabi ng prefect ng Roma, o nasaan na yung yaman ng simbahan? Ibigay mo na sa akin. Maya-maya, anong sabi ni San Lorenzo? Sabi niya, ito ang yaman ng ating simbahan. Pinakita niya yung mga bulag, yung mga api, yung mga walang makain, yung mga pulubi. These are the treasures of the church. Nagalit yung prefect. Pinapatay ho siya, no? So, ang ginawa sa kanya ay merong ulingan, may parilya, tapos ni-roast ho siya. Nakakatuwa, kasi habang ni-roast ho siya, sabi niya doon sa nagro-roast, o ito, well done na ako, ibaliktad mo naman ako. Ayan, no? Nagbiro pa ng ganun. Kayo kaya, gawin niyo ho yun, no? Magbibiro pa ba kayo? Diba hindi na, no? Pero, ganun ho ang kanyang pagsabi. Yun ang kanyang kamatayan. Mga kapatid, ano bang yaman ng simbahan? Mga kapatid, sa Archdiocese of Manila ngayon, may kita ko rin ho ang yaman ng simbahan. Bakit? Kasi sa taong ito, halos 5 simbahan ang magdiriwang
ng 75 years. At naisip ko, bakit kaya, no? Halimbawa, hindi lang ho kayo magdiriwang ng 75 years. Kami rin ho sa San Rafael ay 75 years din po kami ngayon na taon na ito. Kaya jubilee din ho namin ngayon, no? Kayong mga nang-api sa akin, nung una kong dumating, pinatawad ko na. Ayan, no? Kaya dapat kayo, ha? No? Pinapatawad na kayo ni Father Herbert, ha? Joke lang ho yun, no? Hindi lang ho ang San Rafael. Pati rin ho ang San Roque ng Blumentritt, 75 years din ho nila. And then ang Immaculate Conception sa Tayuman, 75 years din ho, no? At yung San Rafael naman sa Pasay, 75 years din ho. Kaya noong 1951, ay maraming na-create na parokya. During the time of the Archbishop of Manila, Gabriel Reyes. And then habang nagsasaliksik ko ako, namatay siya 1952. Kaya inisip ko, kasi siya po yung unang Pilipinong, sabihin natin, tubong Pilipino na naging Archbishop ng Manila. Pinalitan niya si Archbishop Duherte, no? Which is American, no? Kaya siya yung unang-una. Siguro inisip ko, since siguro 1 taon na lang, kaya nag-create siya ng mga parishes. At nakakatuwa kasi dati, parang kagaya ng Peña Francia, kami din ho, bisita lang kami ng San Jose ng Gagalangin, Tondo. Until naging parokya kami. Kayo din di ba, no? Dating bisita din kayo ng Paco. And then na-create kayo as a parish. Kaya sabi ko, habang nagninilay ho ako nito, sabi ko, yung present ni St. Lawrence na mga yaman, sabi ko, ngayon sa taon na to, yung Archdiocese of Manila, ito rin ang yaman. Itong 6 na parokya na 75 years na jubilee din. No? Mga kapatid, ito po ang yaman ng ating simbahan. Pero balikan natin ang parokyang ito, ang Peña Francia de Manila. Nasign ho ako dito ng 2006. Umalis ho ako 2017. Ayan, no? So bumilang ho kayo, almost 12 years ho ako dito, no? At ito lang po masasabi ko ho na yaman ng simbahang ito. Well, during my time, ito po yung aking naranasan hanggang ngayon. Na sa tingin ko po, itong dalawang bagay na ito po yung may pagmamalaki natin na yaman ng parokyang ito as you celebrate your Diamond Jubilee, 75 years. No? Kaya dapat, pagdating ng taon na to, dapat ay naka-diamond na kayo. No? Kasi di ba 75 years. Kailangan kumukuti-kutitap na ang bawat isa. No? Dalawang bagay ho. Una ho, ang inyong pananampalataya. Yan po ang pinaka-regalo at yaman ng parokyang ito. Ang inyong pananampalataya. At ang pananampalataya ho na yan, grasya ho yan ng Diyos. No? Naalala ko, nung bagyong Ondoy, di ba ho, halos lahat ho tayo dito ay talagang binaha. Naalala ko noon, nasa taas kami, luma pa yung kumbento. Yung mababa dyan, no? Halos swimming pool ho yan. Ito hong butas na to, may butas ho dyan. Dyan ho usually inilalagay ko ang kardinal, pinauupo ko kasi may butas din ho yung sahig niyaan para maawa sa atin, di ba, no? Pinapasilip ko, yung eminence, tingnan niyo po, ayan, no, mga ganyan, no? Noong time ho na yun sa Ondoy, dyan ho ako sumisilip at tinitingnan ko po dito, yung mga anghel na yan, no, nagsuswimming na ho yan. Ano? Talagang di ba ho, buong araw ho iyon. And then natapos ng tanghali. At that time, linggo ho yun eh. Pero di ba, anong nangyari? Walang ilaw, pero nagpuntahan yung mga tao, naglinis kayo dito, at nakapagmisa tayo. At nagpasalamat sa Diyos. Tandang-tanda ko ho yun, no? Yung pananampalataya ng bawat isa. Kailangan makapagmisa tayo. Kailangan magpasalamat tayo sa Diyos. Isa lang ho yun sa pananampalataya.
At di ba noon, nangangarap tayo na itong simbahan may ayos, ang kumbento, kaya nagtulungan ho tayo, no? At yun ay dahil sa pananampalataya. Naalala ko, one time may nagpunta kay Nora. Siya yung nagbabasura dito. Ewan ko, sana makita ko pa siya, no? Kung buhay siya ngayon, no? Dati, nag-donate siya noon, yung pinapagawa natin, yung ating parish center. Nagbigay siya 1,000. Tinext ako ni Nora, Father, naaawa ko dito kasi alam ko nagbabasura ito eh. Pero 1,000 ang ibinigay. Naku, sabihin mo, gawin na lang niyang 500, ayan no? Ipabarya muna niya, ayan no? Jokingly lang, no? Sinabihan siya ni Nora, oh, Sister, di ba mas kailangan mo ito? Sabi ni Father, kahit 500 na lang. Anong sabi niya? Pasabi naman kay Father, bakit? Pag ibinigay ko ba to, mauubusan ba ako? Di ba? Habang may basura, hindi ako mabuubusan, no? May basura ba kayo dyan? Sabing gano'n, no? Kay Nora, no? Well, jokingly ho, no? Isa ho yun sa mga tao na nakitaan ko ng laki ng kanyang pananampalataya. Na anuman meron siya, kaya niyang ibigay. And I think, yun po yung yaman ng parokyang ito. Bakit nyo inabot ang 75 years na yan? Kasi para sa inyo, ang grasya ng Diyos ay tanda ng marubdob na pananampalataya. May kita nyo ho ngayon, ibang-iba na, nakakatuwa, punong-puno na kayo sa nobinaryo. Dati noon, pag nagnunubina lang, ilan-ilan lang tayo, no? So it means nag-grow. Nag-grow yung pananampalataya ng bawat isa. Sabihin, mas lalong tumitibay. And I believe, yun ang yaman. Yun po yung yaman. Pero yung pananampalataya po na to, tinetest ito palagi. Tinetest ito minsan ng hindi pagkakaunawaan, natitest ito minsan ng pagkakatampuhan, natitest ito minsan, sabihin natin, ng selos, natitest din ito minsan ng kamalian. Pero kahit ganun pa man ho, tumitibay pa rin. Kasi yung pananampalataya ho natin, gaano man yan katibay, talagang may pagdadaanan. Pero, uusbong at uusbong pa rin. Kaya diba sa ebanghelyo natin ngayon, diba? Sabi, yung butil, hindi yan magiging halaman hanggat hindi itinanim at namatay. Kailangan talaga may nangyayari ganun sa ating pananampalataya. Parte ho yun. Hindi po yun maiiwasan. Pero hanggang ngayon, buhay pa rin kayo, no? Pangalawa, mga kapatid, na yaman ng parokyang ito ay yung paglilingkod kay Kristo sa pamagitan ng paglilingkod ng bawat isa. Kitang-kita ho yan, no? Even that time ngayon, ang inyong kura, nakikita ko yung paglilingkod ng bawat isa, yung pagtutulungan. Napakalaga noon. Naalala ko noon, isang Christmas, di ba ho, sanay naman talaga tayo na mainit yung lugar na to. That time ho, alam ko ho na big time noon yung Iwata. Ayan, no? Yung naalala nyo pa yun, no? So, kailangan magkaroling tayo para magkaroon tayo ng Iwata noon. So, makabili ng 4 kasi 25,000 yung Iwata, no? Ngayon wala na eh. Hindi na pinapansin eh, no? So, habang gagawin natin yun, nagkakaroling tayo dyan, no? Sa iba't ibang barangay. Caroling, and then madaling araw, simbang gabi, no? Kaya naalala ko ho noon, January 1, plastado ho ako. Tapos, kinagat pa ako ng daga. Ayan, di ba, no? Kasi di ba, luma pa dyan yung, alam mo naman yung madaga dito eh. As in, mga friends forever, di ba? Ayan, no? Talagang magpapakita sa iyo, susulpot-sulpot, no? That time, year of the rat, di ba, no? Kaya siguro nabigyan ho ako ng gano'n na bagay yun, you know? Kaya noong January 1 na yun, plastado, hindi ho talaga ako makapagmisa and everything, no? Pero sabi ko, itong nangyayari sa akin, higit pa yung ginawang paglilingkod ng bawat isa. At alam nyo rin ho yun, there was a time na nagkasakit ho ako ng Guillain-Barré syndrome, GBS, nakala ko katapusan ko na. Kasi yung edad ko noon, 33 years old ako noon eh. Di ba namatay si Jesus, 33 years old, no?
Kaya natakot ho ako noon eh. Sabi ko, naku Lord, paano kaya ito, no? Kaya dito ho, lumuhod ho ako dito sa harapan ng mahal na birhen. Sabi ko, mahal na birhen, pag pinagaling niyo po talaga ako, sisimulan naman namin ang construction ng Paris Center, gano'n, no? Gumaling nga ho ako, no? Kaya huwag kayong magbibiro sa mahal na birhen, ha, no? Nangyayari ho yan, no? Pero nung masimula ho natin iyon, nakita ko ho yung pagtutulungan ng bawat isa. Hindi na ho yun naalis. At nakita ko rin ho yung bawat talento ng bawat isa, no? Hanggang sa mabuo ang lahat ng bagay na ito. Bakit? Kasi handang maglingkod, sama-samang naglilingkod. Pero ang inspirasyon natin, ang mahal na ina. Kasi nagdidebosyon kayo sa Kanya. Ang totoong deboto ng mahal na ina, handang maglingkod hanggang walang pasubali. Yun po yung ating nagawa sa lahat. And I think mga kapatid, yun po masabi kong yaman ng parokyang ito. Kung si San Lorenzo, ipinakita niya yung mapulubi mga aba na ito ang totoong yaman ng simbahan. Yung pananampalataya niyo po at inyong paglilingkod para sa akin na yung dating kura paroko ang nakikita kong dakilang yaman ng parokyang ito. Na ngayon ay magdiriwang kayo ng inyong Diamond Jubilee. Sana ho, yung pananampalataya na yun, patuloy na umusbong. Huwag magpapadala kung anumang mga paghihirap, challenges, parte ho iyon. At sana yung paglilingkod, walang pasubali pa rin. Remember, naglilingkod kayo sa Diyos. Hindi kayo naglilingkod kay Father. Hindi kayo naglilingkod sa amin. Anytime, pwede kayong umalis, no? Nakakakalahati taon na ho kami ng aming year of service, no? Sabi ko nga sa mga parishioners ko, magpo 4 years na ako by November. 2 taon na lang, no? Pero inyo ito, hindi ko naman to dadalhin, no? At itong parokya ho na to, inyo po ito. Later on, aalis si Father Herbert, may bago na naman, pero sana yung 2 bagay na yon, yung pananampalataya at paglilingkod, huwag maalis sa inyo. Kasi yun ang tunay na yaman ng parokya at ng simbahang ito. Amen.